So, ayan, magandang araw mga ma'am, sir, mga kabayan. So, it's Saturday, it's weekend, wala akong pasok. So, may time ulit tayong sagutin yung ibang mga tanong sa atin ng ating mga viewers, mga ating mga ilang viewers sa ngayon. So, ang tanong nung isa, sir, rights lang po yung binebenta sa amin. Safe po ba itong bilhin? At ano po yung mga documents na kailangan naming makuha? So, kabayan, ang pagbili po ng rights is parang sugal po yan, no? Medyo masalimuot po yan. Unang-una po, alamin niyo kung ano ba yung rights ng ni seller, yung nagbebenta po sa inyo. Ano ba yung mga documents na hawak ni seller? Anong rights po ba yan? Rights to possess ba yan? O rights of ownership? Kung rights of ownership yan, dapat po yan may titulo. Kung walang titulo, dapat po may tax deed at identified po yung mismong may-ari ng lupa na dapat konektado kay seller. Kung hindi nakapangalan sa kanya, mayroon silang deed of absolute sale at mga iba pang dokumento na nagpapatunay na mayroon siyang right to own the property o right of ownership. So, yung iba naman, ang meron lang sila is right to possess. Ano pong ibig sabihin nun? Right to possess means mayroon lang silang rights na to possess the property, na gamitin yung property na mag-stay doon. So, anytime, ibig sabihin may lilitaw na claimants, lilitaw yung may-ari ng property, may-ari ng lupa, at pwedeng ma-evict yung nabigyan ng right to possess. At kung binili mo ang right to possess na yon, pwede ka ding mapaalis sa property na yan anytime na gagamitin na ng tunay na may-ari yung property, or depende kung ano yung nakasaad, yung terms, yung terms and conditions na nakalagay doon sa kasunduan na right to possess. So ano po yan na kailangan po ng due diligence. Kailangan nyo pong malaman kung sino talaga ang may-ari ng lupa na ibinibenta ni seller. True rights lang. Paano ba malalaman kung wala siyang hawak na papel? At least kung alam nyo yung lot number, pwede nyong i-inquire ito sa assessors, municipal or city assessors office kung kanino talaga nakapangalan yung property na yon. Kung wala naman pong titulo or tax deed at hindi nyo alam yung lot number ng property, pwede po kayong makakuha sa city planning. Markahan nyo lang po sa Google Maps yung area at pupunta kayo sa city planning at magre-request po kayo ng tax mapping. Doon po makikita naman sa tax mapping kung sino yung mga nagmamay-ari ng mga katabing lupa, yung mga adjacent lots, or kung gusto nyo makasiguro at may kakilala kayong nakatira sa adjacent lots ng property na binibenta sa inyo, hingin nyo lang po yung lot number na yon ng katabing lupa. Pupunta kayo sa city planning o sa assessor's office at magre-request po kayo ng tax mapping. Nakasaad po dun sa tax mapping yung mga nagmamay-ari ng mga lupa sa specific area. Halimbawa, yung katabing lupa is lot number 3 at hinahanap nyo yung nakapaligid na property at yun yung binebenta, yung isa sa mga nakapaligid. Let's say lot number 4 yung nakapaligid at hindi nyo alam kung sino ang owner nun, ang rightful owner. Makikita po ito sa tax mapping, public documents po yun, so pwede po kayong mag-request. At doon po malalaman nyo na kung sino talaga yung, kung kanino talaga nakapangalan yung lupa na ibinebenta sa inyo. Kung may karapatan ba si seller na ibenta yung ibinebenta niyang lupa. Kung rights lang yan, permado ng asosasyon, ng HOA, o kung sino man ang pumirma, hindi po ino-honor yan sa paglilipat ng titulo, pagtilipat ng ownership kung gusto mo na kalaunan na ilipat sa iyo. So kailangan mo po ng due diligence. Ano ba yung pinanghahawakan ni seller sa property na ibinebenta niya? Kahit doon sa mga matatagal nang, sabihin niya matagal nang nakatira, ano ba yung mga legal basis niya? Bakit matagal na siyang nakatira doon? Siya ba'y nagre-renta lang doon? Inuupahan lang ba niya yung property? Or mayroon ba siyang deed of sale at hindi pa niya na ililipat sa pangalan niya? Kung ganon, right of ownership po yun. May hawak siyang title or tax deed and deed of sale, pero hindi pa niya nalilipat sa pangalan niya. In 10 years na siyang nakatira tira doon. So ibig sabihin po, mayroon na siyang matibay na legal basis para angkinin or sa kanya talaga yung lupa.
So yung mga case na ganon, pwede po medyo mas mababa po yung risk. Pero kung wala pong kahit anumang dokumento na pinanghahawakan si seller at ang sabi lang niya is mayroon siyang rights, alamin nyo po kung ano yung rights na meron siya. So ayun, due diligence lang po ang kailangan para hindi po mapunta sa wala yung ating hard-earned money. So ayun po, so next time susubukan kong sagutin yung mga iba pang questions na natanggap ko sa abot ng aking makakaya based on my actual experience po based po sa mga aking natutunan sa ground, Hindi po ito theoretical, hindi po based lang sa mga Google or YouTube. Hindi po based sa libro o based po ito sa actual talaga na nangyayari. Okay? Thank you and have a nice day po sa ating lahat, mga ma'am and sir.